Una po na gusto naming i-clarify ano na po ba magiging kahinatnan ng ating mga kababayan na nanganganib na ma-deport, ano? At kung may numero po tayo, ilan po ba sila? Sa ngayon po hindi po ako makapagbigay ng eksaktong numero ng mga at dahil po kinakalap pa rin po natin ang eksaktong numero. Ngunit ang mahalaga po sa amin dito sa embahada is to ensure or make sure na habang nasa detention po sila, no, at naghihintay po ng final order of removal mula sa mga detention facilities dito sa yung tinatawag po na ICE or yung Immigration and Customs Enforcement na ahensya po dito sa Estados Unidos, ay ma-ensure po na yung kanilang pong mga kapakanan ay maayos po yung sitwasyon nila at yung kanila pong mga karapatan at dumaan po sila sa proseso na nandito naman po meron naman pong mga proseso na pinatutupad ang US government tungkol po sa mga issue tungkol sa immigration at deportation. Recently po, may statement si Ambassador Babes Romualdez calling for or urging the US government na wag nang dalhin sa third country yung mga kababayan natin na posibleng i-deport, kundi idirekta na po sa Pilipinas. Na i-formalisa na po ba natin itong kahilingan na to sa US government? Opo, si Ambassador Romualdez ay sumulat po sa ang ating ambassador, si Ambassador Romualdez, sa kay Secretary Kristi Noem ng Department of Homeland Security na siya pong ahensya na may hawak po ng issues on immigration. Sila rin po ang may hawak nung yung sinabi ko nga kanina na ICE. Na tayo po ay handa na tanggapin ang ating mga kababayan na mag-go through po ng removal proceedings at tayo po ay nakahandang makipag-ugnayan sa kanila upang ma-facilitate po ang kanilang pagbabalik sa ating bansa at hindi sa pangatlong bansa. Katulad nga po ng mga nare-report po sa news na meron pong mga ibang nationals po na pinadala na po kunyari sa El Salvador or meron pong mga ibang balita rin na may mga plano ang US government na ipadala sa iba pa pong bansa katulad ng Libya. Ma'am, sir, clarification po from the US government why they need to send these deportees to third countries po and not to directly dun sa mga countries of their origin. Sa ngayon po, wala po tayong natatanggap na formal na klarifikasyon mula sa gobyerno ng Estados Unidos kung bakit kinakailangang ipadala sa pangatlong bansa or sa ibang bansa ang mga nationals natin. Hindi lang naman po tayo ang nagkakaroon ng ganitong problema, pati rin po ang mga ibang bansa. Pero katulad nga po ng sinabi natin kanina, nakikipag-ugnayan po ang embahada at lalo na nga po at sumulat na si Ambassador Romualdez sa Department of Homeland Security upang ipaalam po na handa po tayong tulungan sa Estados Unidos para ma-facilitate po na kung meron po tayong mga kababayan na nasa under final order, yung tinatawag pong final order of removal. Ang ibig po sabihin nito, dumaan na po sila sa immigration process. At ang ano na po talaga ay ang hatol na po sa kanila is talagang kailangan na po silang i-deport. So ang ipinapag-coordinate po natin sa relevant US agencies such as DHS and ICE is yun nga po na ma-ensure na sa Pilipinas po sila maibalik at hindi mapunta sa ibang bansa. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.